may namimilit sa'yo na makipagtalik, halimbawa, na kabataan din. O kaya, tuturuan ka itong sakit na ito, nakukuha mo sa ganitong ano. So, very useful. Everyday makaka-receive ka ng text message. Ako sa tanda-tanda ko na ito, nakasubscribe ako doon everyday. Paano yun? Paano siya? Ang partner namin na yun ay yung Advocates for Youth, no? Oo. Club K na club ng mga kabataan. Tapos meron silang text messaging, no? Siguro para pwedeng tingnan yung website na www.clubk.com. So, pwedeng puntahan yan ng mga nakikinig natin. O kaya i-type in nyo sa Google Club K. No? Siguro, Dino, kung may marami tayo iba't ibang information, gamitin natin ang ating programa, ay Kakampi Online. Every time. So, kahit kukulit-kulitin kita, okay lang, ha? Ako, feel ko tong issue na to. Kasi mismo, meron na akong 17-year-old na dalaga. Sa college, kaya talagang sa akin, very real tong issue na to. So siya din, minumulat ko. Okay. So, ilang taon ba daw ang youth? Mula ilang taon para siya maging isang youth? Yung definition namin ng UN, sa UN, ang young people ay actually, UN is 15 to 24. 15 to 24. Yan, Actually, yung kaya importante mo sa pinangkabataan ngayon kasi sa buong mundo, itong panahon natin, ito ang may pinakamalaking generasyon ng kabataan. Correct, oo. No? So 25% ng global population natin kabataan na nandiyan sa edad na yan. So tapos ang matindi pa doon, sila ang nagsasuffer ng matindi. Halimbawa, pag nabuntis ang mas batang babae, dun sa edad na yan, mas delikado kasi hindi pa handa yung katawan nila, di ba? Kung sunod-sunod pa yan, mas delikado silang mamatay sa panganganak o yung umina, yung kalusugan nila. Kaya importante maprotektahan at mabigyan talaga ng tamang impormasyon yung kabataan natin para, sinabi ni Emmy kanina, malaki ang epekto sa isang bansa pag yung kabataan mo ang nawindang. Correct. Ekonomiya, sa lahat, no? So, siguro sa pagkakataon, Mr. Dino Subing-Subing, magbigay tayo ng mga, yung mensahe sa ating, lalo na siyempre sa ating mga magulang, katulad natin, na magulang na. Ano yung mga mensahe mo para sa kanila? Alam mo, marami nakikinig sa atin ngayon. Ako bilang magulang, ang payo ko sa kapwa ko magulang, kapwa ko parent, maging bukas tayo, no? Maging bukas tayo sa mga anak natin na pag lumapit sila at mukhang may isasangguning problema, wag nating husgahan agad. No? Makinig lang tayo, maging open tayo, no? Kasi naging bata rin naman tayo once, di ba? Naging teenager din naman tayo. Maging open tayo at makinig, no? Matuto tayo makinig sa kanila. Kasi pag nasanay sila na bukas ang ating pakikinig at bukas din yung ating pagpapayo ng walang paghuhusga, mas masasanay silang lumapit una sa atin kaysa sa kung saan-saan, sa mga barkada o sa mga sa boybastos.com halimbawa. Sa atin sila pupunta. No? Yun at saka yan, nagsisimula yan ng maaga. Ako sa karanasan ko, maaga pa lang, tinuruan ko na yung aking anak. Yung parehong anak, no? Yung panganay ko, babae na, ang isang maaga ko itinuro sa kanila, anak, walang makakahawak sa katawan mo kundi ikaw lang. Yes, tama. Ako nga nung medyo nagkaedad na, sabi ko, tingnan mo to, may condom. Ini-introduce ko. So, introduce natin yung mga dapat na gawin. Tsaka may responsibilidad din kaming mga magulang. Tayong mga magulang na pag-aralan din yung issue. Hindi lang tayo maghihintay na bumabasa langit yung mga impormasyon. Tayo rin, may responsibilidad din na mag-aral. Ano ba yung pinagdadaanan ng ating mga anak sa kanilang katawan, sa kanilang emosyon, yung gano'n, Tapos kung, tayo mismo, wala tayong mahanap na information on our own, maghanap tayo ng may mga grupo rin kasi na mga organisasyon na tumutulong din sa mga magulang para mamulat, para mas maturuan nila yung mga anak, no? Isa na nga dito yung binanggit ko kanina, yung Advocates for Youth. So ito yung mga, bukod sa kabataan, organisasyon dito ng mga magulang.
Okay, siguro sa susunod, Miss Dino, medyo kulang na tayo sa oras. Ano? Sige lang. Itong mga youth natin, pag sumasamahin natin, lalagay natin sa ano natin yan, sa radio natin, at para mas maganda, di ba? So, tsaka yung mga materyales, pwede natin ang magandang idea may turo natin on air. At alam mo, in naman ang ating internet ngayon, di ba? Lahat meron na at lahat nakaka-access na. Oo. At kung sakali man po, meron po tayong, ako po meron po akong nakilala na kakapasa niya lang sa nursing board exam, HIV positive po siya. At hindi ibig sabihin po na nasa school tayo at nag-aaral tayo ng mga medical related courses ay ligtas na po tayo dahil marami po sa ating kabataan na naniniwalang hindi po sila tatablan. So, siya po living testimony po siya na hindi totoo yung mga impormasyon na gano'n. So, kung gusto po nila na makausap o gusto nilang magtanong, sa susunod po, baka pwede po natin siyang makasama. Okay, ay maganda yan, At dito na natin, siguro kay Mr. Dino Hindi ba ako Subing, mag-plug? Magpa-plug lang ako. Emily, sige, go ahead, Dino. Magkakaroon na naman tayo ng global stand-up. Tumayo tayo. Ito yung pag-iipon-ipon ng mga Pinoy at iba pang mamamayan sa buong mundo laban sa kahirapan. So, October 17, meron na naman tayong big event at sana yun ang susunod natin ma-discuss sa iyong programa. Kailan natin, saan to gaganapin? Yung ating nakaplano, tentatively, ay gagawin ito sa Luneta Grandstand, October 17, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. So, tugtugan, party, at magpapanata ulit tayo na labanan ng matinding kahirapan. Tumayo tayo, stand up and speak out. Yun ang ating kampanya for October. Siguro pwede ba natin na i-cover yan dito sa atin? Really? Oo. Sa susunod kasi magkaroon na tayo ng TV internet din. Alright. Diba? Sige. Makakatulong po yan. Pag-usapan natin. Okay. So, maraming salamat. Siguro, Dino, siguro pag-usapan natin kung paano natin to i-discuss ng maganda. Yung ating module, kung paano yan magagawa dito lang sa internet natin. Tayo ay magtuturong maigi. Thank you very much sa inyong dalawa. Maraming salamat po. Happy Sway. Okay, yan po si Miss Emily Albano, ang Youth Advocates ng UNFPA, at ganoon din naman si Mr. Dino Subing ng UNFPA. Thank you very much sa inyong dalawa, ha? Salamat din po sa Okay. pagkakataon. Huwag palampasin, simulan na magtanim ng mabubuting gawain. Dahil sino pang aanin, kundi tayo Kung nalulungkot ka, mas danan isang ina, di mabigyang buhay ang sanggol niyang dala. Kung nangungulila, basta na may sakit, ang nagnayunawa ngunit walang lumalapit. Bawat tao'y may problema, ngunit bawat tao'y may lakas. Magsikap ka, magsama-sama, lahat ng iya'y may lunas. Sino pang magdadamayan, kundi tayo rin. Kung may pagkakataong tumulong, huwag palampasin. Simulan nang magtanim ng mabubuting gawain. Kahit sino pang aamin, kundi tayo din. Halika, kumilos na sabay tayo. Tara, may oras matulungan tayo. Ang pag-alis ng kahirapan, pagpapabuti ng edukasyon, pagsulong ng batas na karapatan at kalusugan ng lahat, ang pag-aalaga ng kalikasan at pandaigdigang